Hello mga Kribers, welcome back to my YouTube channel, and to this vlog ay magluluto po tayo ng stuffed eggplant or tortang talong sa Pilipino. So tara, samahan niyo ako. Let's do this. Na sausawang Pilipino. So ito po yung mga ingredients ko mga Kribers. So ang gagamitin ko lang dito is yung isang talong. So tama na to. So ang ginawa ko ngayon is slice ko lang siya ng mga 1/2 inch yung kapal ng ating talong. Dapat yung talong na gamitin yung mga Kribers, yung ganitong klaseng eggplant na yung malaki para magawa nyo tong recipe na to. So, ganyan lang po ang gagawin nyo mga Kribers. Sundan nyo lang yung nakita nyo sa video na to. At sundan nyo lang mga Kribers kung anong ginawa ko sa video na to. So, ito, tama na tong nahiwa na to. At kailangan natin ibabad sa malamig na tubig mga Kribers para maiwasang magkulay brown yung talong. So, ngayon, ang gagawin natin is butasan natin sa gitna tulad ng gagawin ko mga Kribers. Dahan-dahan lang pag hiwa para hindi po madurog yung talong, at saka mag-ingat din po para hindi masugatan sa kutsilyo. So ganyan lang po kasimple mga Kribers ang gagawin natin. At ayan na. Yung mga trimmings mga Kribers, kailangan nating ibaba din sa malamig na tubig yan para hindi po siya mangitim. Ganyan lang po mga Kribers ang gagawin natin sa talong. So ganyan, nakababa dapat. So continuous lang tayo mga Kribers na ating gagawin. Same process lang hanggang matapos po nating butasan yung mga talong na nakahiwa. So, ganyan lang po mga Kribers ang kailangan gawin natin. At pag medyo makapal, kailangan bawasan din. So ganyan na. Ito na, tapos na mga Kribers. Nakababa na sa tubig. So now, ang trimmings, kailangan natin hiwain ng maliliit. Yung tinatawag na macedon o yung small cubes ang ginagawa ko dito para po mas madali siyang maluto. Dapat po yung mga nakahiwa mga Kribers kailangan ibabad agad sa malamig na tubig para maiwasan mag-brown ang kulay ng talong. So ganyan lang po mga Kribers, kaliit yung paghiwa ng talong, at mag-ingat din po sa paghiwa, baka po masugatan kayo. Napakadali lang po nito mga Kribers sundan. Ganyan lang po siya, yun, no? So hiwain natin to lahat mga Kribers hanggang matapos na itong lahat. Next natin gagawin, ito namang hotdog na halo natin sa ating stuffed eggplant. So same size lang po sa talong. Kung anong hiwa ng talong, ganon din po sa mga sausage na gagamitin natin o hotdog mga Kribers. Isama ko na rin dito sa eggplant ang hotdog mga Kribers kasi po kailangan nating mahugasan din yan. Yan, nahugasan na natin, i-drain natin dito sa ating strainer. Yan. Then after natin ma-drain ang ating talong na hiniwa mga Kribers. So next natin gagawin mga Kribers, timpla na natin, ilagay natin mga ingredients natin tulad ng itlog. So yung itlog na gamit ko dito is 3 piraso. And then next is lagyan natin ng salt and MSG ang lagay ko dito mga Kribers. Then naglagay din ako ng Knorr powder dito mga Kribers, yung vegetable powder. And then garlic powder and onion powder, and then yung Knorr liquid seasoning mga Kribers. At next na gagawin mga Kribers, haluin natin using yung spoon, at be sure mga Kribers na mahalo siya na maayos para po matutalikot siya ng itlog natin. So now dito sa preheated pan ko, ilagay ko na yung nakaslice na eggplant na may butas sa gitna tulad nito. Paglagay ko mga Kribers, sundan nyo lang. So pagkasyahin natin mga Kribers lahat ng mga nakahiwa ng talong para po isang salang lang lahat. So ganito po siya mga Kribers. Now, next natin gagawin is yung ilagay natin yung pang stuffing na natin. Yung timplado na talong na hiniwa ko. So punuin po natin lahat mga Kribers tulad ng ginawa ko. Sundan nyo lang. At kung gusto nyo, pwede rin kayo maglagay ng flour ng konti para po thick ng konti yung pero sa akin okay na yung itlog para po hindi masyadong yung lasa.
para siyang tortang talong pa rin yung lasa. So, i-press down lang mga Krevers yung stuffing para po hindi siya madurog. And then, takpan natin mga Krevers for about 2 minutes. Then, after 2 minutes, ganyan po siya nalagay. So, ilagay natin yung remaining na itlog sa ibabaw para po maging yung stuffing mabuo dahil sa itlog. Pagkatapos ito mga Krevers, kailangan takpan natin to para mabuo yung stuffing. Ayun, ganyan siya. So ito, baliktarin na natin. Ito try natin baliktarin. Ayun, perfect yung pagkaluto, di ba? So yung temperature ng lutuan ko dito mga Krevers is number 5 lang. So sa medium heat lang siya para po slow cook ang mangyari at hindi masunog agad yung stuffed eggplant natin mga Krevers. So, continuous lang tayo sa pagbaliktad lahat mga Krevers para po pantay ang pagkaluto ng ating stuffed eggplant. Pagkatapos nating mabaliktad ito lahat mga Krevers, kailangan takpan natin ulit. Para yung stuffing niya mga Krevers mabuo, hindi siya madurog. Pagbaliktad natin ulit. So, kailangan nating baliktarin ulit mga Krevers para sa final na cooking na to siya. Ayan, ganda ng kulay, di ba? So, sa nakita nyo, talagang ang sarap tingnan ng ating stuffed eggplant or tortang talong na level up. So ganito lang po kadali mga Krevers ang reseping ito. Sana po'y pwede nitong gawin sa bahay or sundan nyo lang kung anong ginawa ko dito sa video na to. At yan, ganyan lang po mga Krevers. Lutuin po na to about 1 minute. Then after 1 minute, ito na po siya. Tapos na. So plating time. So dito sa plato ko mga Krevers, nag-drizzle ako ng sweet and spicy na sauce. Pwede rin ketchup if gusto nyo. So ganito lang po kadali pag-plating mga Krevers. Kahit anong design ang gusto nyo, kahit anong style ng pag-plating nyo, basta ma-plato lang. So naglagay ako ng Japanese mayonnaise mga Krevers on top para po magbigay ng kakaibang lasa sa ating stuffed eggplant. And next yung partner niya, yung bagoong. Ayun po mga Krevers. Kakaiba talaga tong lasa nito kasi may umami flavor din siya. So para malabanan yung umay nito mga Krevers, lagyan natin yung sliced lime. Ganyan lang po mga Krevers. Kung wala kayong lime, pwede rin kalamansi as long as may citrus na mailagay. Ito na yung final dish natin mga Krevers. Thank you so much for watching. Bye-bye.